Matagal ko na pong naririnig ang inyong pangalan, Master Chef. Ngayong taon, magaganap ang pinakahihintay na Food God Competition. Personal po akong umakyat dito para imbitahan kayo, Master Chef, na lumaban para sa aming Zen menu. Ganito kalaking pera? Naku, sayang, matagal na akong tumigil sa pagluluto at nagretiro na. Mayroon akong isang estudyante. Ang kanyang galing sa pagluluto ay higit pa sa akin. Siya ang sasali sa kompetisyon. Haha, sigurado akong magtatagumpay siya. Mas magaling ba siya kaysa sa inyo, Master Chef? Hindi ako naniniwala, tikman mo. Zhejiang Mian, ang aming CEO ay napakataas ng posisyon. Paano niya kakainin ang ganitong mababang uri ng pagkain? Hindi ito ordinaryong Zhejiang Mian. Ang noodles na ito ay ginawa gamit ang egg whites lamang. Walang halong tubig. Dumaan sa 3 pagpapahinga, 3 pagmamasa, at 3 pag-unat para maging makinis at chewy. Ang sarsa ay pork belly mula sa Black Mountain Pigs na binuhusan ng mainit na mantika na may Sichuan peppercorns. Maging sa pagpili ng sangkap o sa proseso, ito ang pinakamataas sa kasalukuyan. HMPH, isa lang namang Zhejiang Mian yan. Bakit parang napaka-espesyal? Ang noodles na ito. Hoy, ikaw, ang aming CEO ay naghirap ng gusto para personal kang imbitahan. Tapos ganito lang ang ihahain mo, na hindi naman karapat-dapat. Mga tauhan, wasakin ninyo ang lugar na ito. Ang noodles na ito. Masarap talaga. Ano? Sobrang sarap nitong pansit na may sauce. Talagang galing ng hari ng pagluluto. Itong pansit na may sauce na inirekomenda mo. Talagang sulit ang papuri. Kung mapapapayag ko siyang sumali sa paligsahan ng hari ng pagluluto, siguradong mananalo siya ng kampyonato. Maaari ko po bang makilala ang chef na ito? Hay! Sayang naman. Kakakaalis lang papuntang bayan. Ano? Ibigay ang utos ko. Hanapin siya sa buong syudad ngayon din. Opo. Hello? Bea, nasaan ka na ba? Bumalik ka na agad. Dumating na ang kasintahan mo. Ma, ang masarap na kainanan natin ay nanganganib na. Malapit na itong magsara. Wala na akong isip para umuwi at magpakasal. Ito ay ang lolo mo, na personal na nagayos ng kasal. Sabi niya, magbibigay ito sa ating pamilya, ng malaking oportunidad. Huwag mo itong palampasin. Pero, Ma'am, saan tayo pupunta ngayon? uwi tayo. Magpapakasal. Ang babaeng ito ay mukhang pamilyar sa akin. Hindi ba siya ang batang iyan? May asawa na ako. Asawa ko ngayong gabi. Sinusunod ko lang ang utos ng pamilya, kaya ako nakipagkasal sa iyo. Pinapayuhan kita na tanggapin mo ang katotohanan. Ang mga taong kasing antas mo at ako ay tiyak na walang kinabukasan. Pero, Nga pala, ayokong ipagkalat mo sa ibang tao. Ang relasyon natin, may mahalaga pa akong lakad, kaya aalis na ako. May balita na ba tungkol sa alagad ng Chef King? Wala pa po. Ang kakayahan ng alagad ng Chef King ay higit pa sa Chef King. Kung makuha natin ang taong ito, malulutas nito ang krisis ng aming pangunahing restaurant. Kaya, kailangan natin siyang mahanap sa lahat ng paraan. Opo. kung wala ka, hindi naman ako mamamatay sa gutom. Simula nang bumaba ako ng bundok, hindi pa ako kumakain. Gutom na ang tiyan ko. Daan-daan, huwag palampasin. Huwag niyo akong siksikin, hindi ko pa natatapos panoorin. Heto na ang mainit na tubig. Pangunahing restaurant, 3 signature dishes, libreng tikman. Talaga bang libre? Akala mo ba libre lang? Hindi mo nakikita ang nakasulat dito?
Kailangan mong magbigay ng suhestyon sa pagbabago ng putahe. Kung hindi, doble ang babayaran mo. Ang pangunahing restaurant na ito ay masasabing isang kilalang lumang restaurant sa lugar. Bawat putahe ay pinagdaanan na ang matinding paghahanda. Hindi ganoon kadali ang magbigay ng isang suhestyon. Oo nga, ang pagkain dito, hindi naman ganoon kasarap. Hindi dahil hindi kayo magaling, ibig sabihin hindi rin ako magaling. Kakainin ko pa rin ang pagkain na ito. Talaga. Wala pa bang nagbibigay ng suhestyon? Opo, Miss Su. Kapag may nagbigay, sabihan niyo ako agad. Opo, Kunin mo ang gamit, ay demonstrate mo sa kusina, ang pamantayan sa kalinisan. opo. Pangunahing restaurant, dito na lang. Paumanhin po, hindi kami tumatanggap ng mga basura dito. Tagapulot ng basura. Mukha ba akong tagapulot ng basura? Pumunta ako dito para kumain. Wow, ang luho naman dito. Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Dito ako kakain. Ikaw. Anong nangyayari? Sister Shu, ayaw ko siyang papasukin. Pilit siyang pumasok. Kakayanin ba niyang magbayad dito? Tumahimik ka. Sir, may maitutulong po ba ako sa inyo? Pakiserve po ang 3 signature dishes nyo. Isa po para sa akin. Akala ko kung ano, gusto mo lang palang kumain ng libre. Sige po, ihahatid ko na po agad sa inyo. Yung mga tulad niya, ano namang malalasahan yan? Baka naman nagbabayad siya. Boss, bayad na. Sige po. Sige, ingatan mo. Sir, hindi ka pa nagbabayad. Magbabayad ng ano? Hindi ba't sinabi nyo, basta magbigay ng isang suhestyon, ay libreng matitikman? Isinulat ko na lahat dyan. Ang mga signature dish ng restaurant namin ay dumaan sa dekada ng paulit-ulit na pag-aayos. Paano magkakaroon ng ganito karaming problema? Kitang-kita na basta-basta mo lang isinulat yan. Hindi ako basta-basta nagsulat. Bahala na nga. Ganito kalaking restaurant, hindi kaya tanggapin? Magkano? Sabihin mo. 3,684 na piso. Ano? Mahigit 3,000. Hey, wala kang pambayad, no? Ha ha ha. Bingo. Tama ka. Simula ngayon, magtatrabaho ka sa kusina para bayaran ang utang mo. Kapag nabayaran mo na, saka ka pwedeng umalis. Opo. Ganito kalaking restaurant, hindi kaya tanggapin? Ang may-ari nitong restaurant, napakawalang hiya talaga. Simula ngayon, ang standard ng paglilinis ay susundin ang ipinakita ko kanina. Kayo na, magpatuloy na kayo sa trabaho. Opo. Ikaw, Sinusundan mo pala ako. Sinasabi ko sa iyo, hindi obra sa akin ang pagpupumili. At saka, ikaw at ako ay hindi para sa isa't isa. Sino ang sumusunod sa'yo? Oh, sinasabi mong hindi tayo para sa isa't isa. Hindi ka naman cleaner lang, gaano ka kagaling kumpara sa akin? Hay! Simula ngayon, magiging magkatrabaho na tayo. Ikaw, Hay, huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga sasabihin sa iba ang relasyon nating mag-asawa. alam mo ba kung sino ako? Tama na yan. Ang may-ari nitong restaurant, talagang walang hiya. Kung malaman niyang, nag-uusap tayo dito, baka kung ano na namang kalokohan ang gawin niya. Tara na. Magtrabaho ka ng mabuti. Hay, ako'y walang hiya. Anong relasyon ng lalaking ito kay Madam So? Kanina, ang lapit niya kay Madam So. Sa tingin ko sa suot niya, isa lang siyang simpleng manggagawa. Sa kasinang ito, ikaw pa rin ang hari, Kuya Hai.
Ang pagharap sa lalaking yan ay madali lang. Tingnan mo kung paano ko siya gagawin. Gagawin ko siya. Bago ka lang ba? Ano? Ano ng problema sa baguhan? Ako ang head chef dito. Hindi basta-basta makakapasok ang kahit sino sa kusinang ito. Ano ba ang kaya mong gawin? Marami akong kayang gawin. Anumang pagluluto mula sa pagprito, paggisa, pagpapakulo hanggang sa pag-steam, wala akong hindi alam gawin. TSK, ang laki ng bunganga mo. Kahit si Chef Mateo nga, hindi naglalakas loob sabihin yan. Sa tingin ko, hindi mo nga mahawakan ng maayos ang kutsilyo. At nandito ka pa, nagmamayabang. Hindi po talaga. Sige, gamitin mo ang tokwa na to para gumawa ng bulaklak. Kung hindi mo magawa, umalis ka na. Ano nang mahirap sa pag-ukit ng bulaklak sa kapwa? Ako, gagawin ko ang mas kahanga-hanga pa. Pag-ukit ng carrot, ano yun? Ang pag-ukit sa tokwa, yun ang tunay na galing. Oo nga. Ang tokwa, malambot at madaling masira. Ang carrot, matigas at madaling hawakan. Magkaiba talaga ang hirap. At kahit pag gumamit siya ng carrot, tingnan mo ang mabagal at clumsy niyang mga kamay. Mas mababa pa sa ordinaryong apprentice. Tapos na. Iyan na ba ang tapos mo? Itapon mo yan. Teka lang. Tapos na. Saan galing ang mga paro-paro? Ito ay... Akala ng paro-paro, totoo ang bulaklak na ito. Napakabuhay. Ito. Napaka-imposible. Hindi ko nga po ito magawa. Paano niya po nagawa? Baguhan lang siya? Ano sa tingin nyo? Sa galing kong magpanggap, may karapatan na siguro akong manatili sa kusinang ito, di ba? Kung gusto mo talagang manatili dito, linisin mo na lang ng maayos ang banyo mo. Ikaw, Hindi po maganda, Chef Ricardo. May customer po sa labas na nagsabing masama ang pagkain namin at gusto niyang ibalik. Ano? Naglakas loob silang sabihing masama ang luto ko. Ito ang pagkain na inihahanda ninyo sa masarap na bahay. Sa tingin ko, kahit aso ay hindi kakain ito. Ako ang head chef ng restaurant na ito. Ano ang problema sa luto ko? Kaya pala, ikaw pala, ang gumawa ng pagkain ito na kahit aso ay hindi kakain? Ano ang tingin mo sa aming mga customer? Mas masahol pa sa baboy at aso? Ikaw. Hindi ka ba sumasang-ayon? Kung gayon, maglaban tayo. Hindi ba si Ginoong Marco yan? Naaalala ko, isa siyang Michelin level head chef. Nandito ang taong ito para hamanin tayo. Malamang hindi niya po kalaban si Chef Ricardo. Takot ka ba? Kung gayon, isabit ninyo ito sa inyong signboard. Kung hindi ko po tatanggapin ang hamon, paano pa po ako makakatayo sa masarap na bahay? Maglaban na tayo. Mabuti. Kung matalo ka, agad na magsasara ang masarap na bahay ninyo, ha? Kung nandito lang sana siya, hindi magiging problema ang lahat ng ito. Ang ibig ninyong sabihin, ang apprentice po ng Chef King. ang taong yan, siguradong talo na. Nandito ka. Hindi mahalaga kung nandito ako o hindi. Ang mahalaga, kung matalo kami at magkabit ng pleke na nakakahiya. Yung boss na walang hiya, siguradong mapipikon ng sobra. Ikaw. Ano naman? Ikaw na tagalinis ng banyo. Anong pakialam mo? Ano naman ang mali sa pagiging tagalinis ng banyo? Huwag mong isipin na ngayon ay, tagalinis lang ako ng banyo. Pero hindi magtatagal. Ako na ang magiging head chef. Isang tagalinis ng banyo. Talagang malayong pangarap. Ikaw. Hay, nagsimula na ang kompetisyon. Gagawa tayo ng isang putahe. Ang mga bisita dito ang magiging hurado. Kung sino ang makakuha ng mas maraming magagandang puna, siya ang mananalo. Kung gayon, gawin na lang nating pork with green pepper. Kahit sino kayang gawin yan. Sige. Kung gayon, paglalabanan natin ang pork with green pepper.
Tapos na. HMM. Malambot ang pork. Malutong at masarap ang green pepper. Tamang-tama ang alat. May kakaibang sarap pagkatapos. Tikman naman natin itong isa. Yung kanina. Masarap pa rin. Pero, kumpara dito, mas lamang pa ito. Oo nga. Ang green pepper at pork ay perpektong pinagsama. Sa pagpasok pa lang sa bibig, bumalat agad ang masarap na aroma sa buong bibig. Tama. Simula na ang pagboto. Ako. Boto rin ako para kay Lay. Bumoto rin ako. Nakita mo na ba? Isang napakalaking panalo. Hay. Ang boss ng Zenway Tower na ito, hindi lang walang hiya, pati panlasa niya mahina. Hindi naman kasi dahil, nakuha na ang dating punong Kusiniro, kaya si Zhang Dahay na lang ang pumalit. Hindi sapat ang puro salita lang. Kaya mo bang manalo? Noong taong iyon, nakapamulsa lang ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng kalaban. Ano ang sinabi mo? Imposible. Hindi ako pwedeng matalo. Hindi ako makapaniwala. Ito. Talagang hindi ako kasing galing. Nakita mo na ba ang agwat natin? Sa buong Shenwei Tower. Walang tatalo sa akin. Sige. Isabit mo na ang plate. Sandali. Naku, Gusto ng batang ito na magpasikat sa harap ni President Su. Siya. Sino ba yung taong yan? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Kung hindi nyo kaya, umiwas kayo. Hoy, ikaw. Sino ka ba? Sa tingin ko sa suot mo, hindi ka mukhang chef. Totoo, hindi siya chef. Ikaw na tagalinis ng banyo. May karapatan ka bang magsalita dito? Ano? Tagalinis ng banyo? Ha ha ha. Wala na bang tao ang Shenwei Loninyo? Nagpadala pa ng isang tagalinis ng banyo para lumaban. Ano nung masama sa paglilinis ng banyo? Baka naman, kahit isang tagalinis ng banyo, hindi mo kayang labanan? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi ka pa ba nahihiya? Huwag mong isipin na dahil magaling ang hiwa mo ng kutsilyo, pwede kang magpasikat dito. Hindi ito ang lugar mo. Kung kayo ang akyat, hindi naman kayo mapapakinabangan. Ikaw. Ang yabang mo, bata. Pwede akong makipaglaban sa'yo. Pero dapat alam mo, kung ano ang kapalit ng pagkatalo. Kung ako ang matalo, kahit anong presyo. Pero kung ikaw ang matalo, ang mga naunang pustahan ay mawawala ng bisa. Sige. Kung ako ang matalo, pwede akong maging alagad mo. Kung ganoon, wag na lang. Wala akong ganyang katandang estudyante. Ikaw. Wala na akong panahon sa mga walang kwenta mong salita, sa mga putahe. Makikita natin kung sino ang tunay. Nako. Ikaw, hindi ka pwedeng sumali. Hayaan mo na siya. Kapag natalo siya, mapapasanin ko rin sa kanya ang itim na kalderong ito, at pasanin. ang lalaking yan pupunta doon para magdulot ng gulo sa akin. Nahanap na ba ang alagad ng hari ng kusina? Kung nandito siya, lahat ng problema ay madaling masosolusyonan. Hindi pa. Kung gayon, bilisan mo at hanapin siya. Opo. Para walang magsabi na, nang-aapi ako ng mas bata, ang kusina ng dagat ninyo ay magaling sa sariwang handaan. Kaya, pag-usapan natin, ang sariwang handaan. Paano? Huwag na, mas mabuti pa na magkumpetensya tayo sa mas magaling ka, para walang magsabi na inaapi ko ang matanda. Ikaw. Ito ang pinili mo. Magkumpetensya tayo sa isda. CJ, Ang husay sa paghiwa. Hindi lang naman magaling sa kutsilyo. Naglakas loob na hamenin si Rico. Makipaglaban kay Rico, kilala siya sa pagluluto ng isda. Ngayon, talagang sumalubong siya sa problema. Maliit na bagay. Ang paraan ng paghiwa, buong isda, walang buto, hindi ko akalain. Ang galing ni Rico sa pagluluto ay umabot na pala sa ganitong antas. Hindi ako lugi na natalo ako sa kanya.
Ano pa ang ginagawa mo dito? Gusto mo bang ipahiya ang kusina ng dagat hanggang sa wala na itong dangal? Ang nagpapahiya sa kusina ng dagat ay kayo. Ikaw, si Rico ay isang Michelin star chef. Hindi ka isang batang hamak na kayang manalo sa kanya. Tama, kahit si Chef David ay hindi kalaban. Ano ka pa ba? Hindi kayo mananalo. Ibig sabihin lang ay mahina ang inyong kakayahan. Hindi ibig sabihin na hindi ako kaya. Ikaw, napakayabang mo, walang galang. Mamaya, iiyak ka. Tapos na. Ang bango talaga, mukhang simple ang putahe na ito, walang palamuti sa labas. Ito na ba ang putahe mula sa malaking handaan? Na yon, tama, ito ang gintong isda na may sabaw. Ano? Mabuti at mayroon kayong kaunting pag-unawa. Ang putaheng ito ay ang pinakamagandang isda mula isdang may sabaw, pinom-pino, isdang may sabaw, pinom-pino, isdang may sabaw, pinom-pino, isdang may sabaw, pinom-pino, isdang may sabaw, pinom-pino. Talaga, hindi ko inakala na magkakaroon ako ng pagkakataong makita ang putaheng ito ngayon. Ang guantang wangyo na ito ay napakahirap gawin. Mataas ang mga kinakailangan, maging sa kasanayan sa paghiwa o sa pagkontrol ng init. Napakaraming hinihingi, kahit kaunting pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagkabigo ng buong putahe. Talaga bang ganoon kahirap? Halika. Titikman ko. Malambot ang karne ng isda, malasa at makunat. Ang sabaw na ito ay mayaman at malapot, masarap ang lasa. Kapag tinikman, mayaman ang lasa. Ang palaman at karne ng isda ay naghahalo. Ito ay isang perpektong kombinasyon. Ha ha ha, nakita nyo ba? Ito ang aking kakayahan. Hindi pa ba kayo susuko? Sinabi kong umalis ka, pero hindi ka umalis. Ngayon, tingnan natin kung paano mo ito aayusin. Huwag kang magmadali, hindi nyo pa nakikita ang aking putahe. Talaga bang sigurado kang mananalo ka? Kung mananalo siya, ibibigay ko sa kanya ang posisyon ng head chef. Ang guantang wangyo na ito ay ang pinakamataas na antas sa Manchuhan Imperial Feast. Kung gusto mong manalo, kailangan mong ilabas ang huling putahe, ang panghuling obra, ang sinasabi mo. Iyon ba ang alamat na putahe? Tama, ngunit ang putaheng iyon ay napakakomplikado gawin at matagal nang nawala. Hindi ako naniniwala na magagawa mo. Ikaw, ang putahe mo. Paano mo naman nalaman na hindi iyon ang ginawa ko? Iyan ba ang alamat na? Kunlun ba ako? Ang putaheng ito, hindi ba ito ang pinakamataas na antas sa industriya ng pagkain? Tila tanging ang Chef King lang ang mayroong paraan para gawin ang putaheng ito. Paano niya ito nagawa? Maaari kayang siya ang alagad ng Chef King. Ito ang panghuling putahe ng Manchuhan Imperial Feast. Tinaguri ang hari ng lahat ng putahe. Huwag na nating pag-usapan ang isang batang tulad niya. Kahit ang mga veterano sa industriya ng pagkain ay hindi ito magagawa. Ito, paano ito magiging posible? Ang putaheng ito ay tiyak na palabas lang. Hindi ako naniniwala na magagawa niya ang kunlun pa ako. Ay nako, bakit? Bakit naubos na agad? Kumusta ang lasa? Ang amoy na ito. Hindi ba masarap? Ang amoy na ito, ang lasa. Nako, sabihin mo na kasi, nai-stress na ako. Masarap, sobrang sarap. Hindi, lang basta masarap. Lasang langit, pinakamasarap sa lahat. Bumoto ako para sa kanya. Kung ikukumpara ang ulam na iyan sa kanya, para lang itong basura. Bumoto rin ako, para kay Kunlun Baopo. Ako rin. Hindi maaari, imposible yan, Kuya Lei. Kayo po ay isang profesional na kusinero. Sabihin mo na, ang lutong ito, ano ba talaga ang itsura nito? Malambot at chewy. Malambot, makunat, malutong, at makinis. Ang bango nito, puno ang buong bibig. Natalo ako. Lin Yang, sino ka ba talaga? Natalo sa kilalang, Kunlun Baopo. Hindi naman kahihiyan.
Mas magaling kayo sa akin. Believe na ako. Sinabi mo iyan kanina, ako na ang head chef ngayon. Ikaw, Umalis ka na. Kuya Hai, huwag po kayong mag-alala. Kayo po ang aming sandigan. Batang iyan, swerte lang yan. Ma'am Su, Nasaan si Linyang? batang iyan, siya. Anong silbi ninyo sa akin? Ang restaurant namin, kailan pa kami nangailangan ng tagalinis para magligtas ng sitwasyon? Ma'am Su, ang pangunahing dahilan ay ang pangyayaring ito. Nangyari ito ng biglaan. Hindi kami handa. Kung gayon, bakit? Nanalo si Linyang. Ma'am Su, batang si Linyang, mapanlin lang at kakaiba, maraming pakana. Sa tingin ko si Lei Biao, malamang ay kasabwat niya, ang nagdala nito. Kung talagang may kakayahan siya, paano siya mapupunta sa kusina, na gumagawa ng kung ano-ano at naglilinis? At saka si Kunlun Bao po, matagal nang nawala, wala pa kaming nakakakita. Sino ang makakapagsabi? Kung totoo nga ba ito? Ma'am Su, sabi ng lahat, masarap ang Kunlun Bao po. Pero sa amin, walang nakatikim. Masarap nga ba talaga? Hindi naman lahat. Mula lang sa kanilang mga salita, sa tingin ko ang batang iyan, malamang ay kasabwat nila. Magkakasabwat sila. Sinadya nilang guluhin ang ating restaurant. Oo nga, tama. Oo, tama. Oo. Kaya pala, CJ, hanapin mo si Linyang para sa akin. Nabaliw ka na ba? Nasa opisina to ng C. Ikaw, isang tagalinis lang. Anong ginagawa mo dito? Ako, At saka, hindi ba sabi mo, sa labas, huwag mong sabihin ang tungkol sa relasyon natin. Ngayon, pinapunta mo ako dito. Kung may makakita, paano kung kumalat ang chismis tungkol sa atin? tama na, Linyang, wala akong oras. Makipag-usap sa'yo dito, hindi ko akalain, na para makuha ang atensyon ko, gumamit ka pa, ng ganito kababang paraan. Anong sinasabi mo? Ako, kababaan ng paraan. Nakipagsabuatan ka kina Libiao at iba pa, para manghamon dito, tapos sinamantala mo, ang pagkakataon na talunin sila, para makuha, ang simpatsya ko. Tama ang sinabi ko, hindi ba? Ang ibig mong sabihin, kasabwat ko sila. Kung hindi, pero kailangan kong sabihin, matalino ka. Halos, malinlang mo na ako. May 1,000,000 piso sa card na to. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ayokong makita ka ulit. Sa bahay pala. Baliw ka ba? O masyado kang nanonood ng mga drama? Hindi ko na lang papansinin. Ikaw, Ila the way. Ang sweldo ng tagalinis sa hotel namin, 3,000 piso lang kada buwan, tapos 1,000,000 sa card. Nang uto ka ba? Baliw ka talaga. Akala mo talaga, ikaw ay isang magandang siye. Yay! itong bahay pala, kailangan na talagang ayusin. Presidente So, ano po sa tingin ninyo? Ano sa tingin mo? Bilang head chef, basura ba ang inihahanda mo para tikman ni Sofia? Paano naman po magiging basura yan? Ang putahe ay dapat may kulay, bango at lasa. Hindi mo natugunan ang tatlo. Kung hindi yan basura, ano pa? Opo. Master David, umalis lang kaya ikaw ang pumalit sa posisyon ng head chef. Pero ngayon, mukhang hindi mo kayang gampanan ang posisyong ito, lalo na sa kompetisyon ngayon. Muntik mo nang ipahiya ang restaurant sarap. Huwag po kayong mag-alala, Sofia. Mayroon pa tayong mga signature dish. Halina't ilabas ninyo lahat ng signature dishes ko. Sofia, subukan niyo po muna itong hipon crispy. Malutong ang balat at chewy at malasa ang hipon. Kung gayon, subukan niyo po itong bola-bola ang walong yaman. Ang bola-bola na ito ay ginawa mula sa walong mamahaling sangkap na pinaghalo-halo. Pagkatapos, ang labas nito ay pinahirin ng malagkit na bigas at pinasingaw. Pagkaluto, napakabango nito at mayaman sa tekstura. Kung gayon, subukan niyo po itong pinakamataas na Buddha jumps over the wall. Ito ay itinuro sa akin ni Master David ng personal noon. Ang lasa nito ay halos kapareho ng sa kanya. Sofia, kayo po. Kung ang kusina ninyo ay hindi makapaghanda ng putaheng akagagalat ko ngayon, lahat kayo ay aalis. Opo. Lagot, 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 nako. Kung hindi pa tayo makapaghanda ng putaheng akagagalit ni Sofia, lahat tayo sa kusina ay mawawalan ng trabaho. Nailabas na natin ang tatlong signature dishes. Hindi pa rin ba akagagalit ni Sofia?
Masyado naman siyang maislan. Hindi dahil maselan si Sofia, kundi dahil talagang hindi maganda ang ginawa niyo. Ikaw na tagalinis ng banyo. Ano pong ginagawa nyo dito? Tama, ito ang aming signature dish. Hindi mo yan lugar para magbigay ng puna. Ganito lang ang antas nyo, at may gana pa kayong sabihing signature dish. Ikaw. Kung hindi ako nagkakamali, itong premium na hipon, puro harina lang ang ginamit nyo, di ba? Kahit na bagong prito, malutong, pero kapag na-expose sa hangin, mabilis itong dahil sa humidity, lalambot. Ang tamang paraan ay paghaluin ng harina at starch sa ratio na 3:1. Dagdag pa ang yeast at baking soda. Ang butter na magagawa nito, kapag ipinirito, ay malutong at mananatiling malutong ng matagal. At itong special na 8 treasure balls, nilagyan ng sibuyas na mura para sa lasa, ay hindi naman mali, pero ang problema ay, nilagay nyo ng masyadong maaga. Ano pong ibig niyong sabihin? Noong hinahalo nyo ang mga sangkap, lahat ng bagay, pinagsama-sama nyo, di ba? Ano pong problema doon? Siyempre may problema yan, ang sibuyas at lahat ng sangkap na pinaghalo. Sa paglipas ng panahon, ang sibuyas ay kasama ng nasa loob. Ang asin at toyo ay magde-dehydrate at magiging dilaw. Dahil dito, magkakaroon ng isang uri ng hindi kaaya-ayang amoy sulfur. Parang lumang ulam ang lasa. Ang pinakamagandang paraan ay, pagkatapos ihalo ang lahat ng sangkap, saka ilagay ang sibuyas. Buhusan ng mainit na mantika. Sa ganitong paraan, malalabas ng husto ang aroma ng sibuyas, at mananatiling berde ito ng matagal. Ganoon pala. Kung ganoon, itong espesyal na Supreme. Buddha jumps over the wall. Walang problema, di ba? Bakit si Boss Su? Hindi pa rin kontento? Mas malaki pa ang problema dyan. Ang abalon sa Buddha jumps over the wall na ito ay dapat ay dried abalon na ibinabad sa tubig. Dahil gusto niyong makatipid sa oras. Ang dried abalon ay hindi pa lubusang ibinababad at iniluto niyo na. Hindi nito lubusang mailalabas. Ang collagen na nasa dried abalon. Tingnan niyo itong Buddha jumps over the wall. Parang tubig lang. Ikaw, madali lang magsalita. Kung may kakayahan ka talaga, bakit hindi ka gumawa ng isang putahe na magugustuhan ni Boss Su? Eksakto. Ano nang mahirap dyan? Panoorin mo. Ngayon, kaunti na lang ang natira ng mga pinagtabasa na tira-tirang karne. Tingnan natin kung anong masarap na bagay ang magagawa mo. Naubos na ang mga sangkap. Kahit ang pinakamagaling na kusinero ay hindi makakaluto kung walang bigas. Ling, huwag ka nang magsayang ng oras dito. Kahit hindi nyo kaya, hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Ikaw. Panoorin mo to. Tapos na. Zhejiang Mian. Hahaha. Hahayaan mo lang si Miss Su kumain ng ganito. Kababang klase? Miss Su, kung makakakuha tayo ng disipulo ng Cooking King bilang head chef, siguradong malalampasan natin ang krisis na ito. Kailangan mong hanapin ang disipulo ng Cooking King. Basta pumayag siya, sasang-ayunan ko lahat ng kondisyon niya. Opo. Sino ang nag-utos na ilabas ang Zhejiang Mian? Na ito, Miss Su, ipapadala ko na agad yan pababa. Sandali. Miss Su, ang Lasa nito ay hindi ito ordinaryong Zhejiang Mian. Ang noodles na ito ay gumagamit ng egg whites, walang halong tubig, dumaan sa 3 pagpapaalsa, 3 pagmamasa, at 3 pag-unat bago mahugon. tama. Ito nga ang lasa. Sino po ang gumawa ng Zhejiang Mian na ito? Gusto ko siyang makita agad. Anong ginagawa mo? Wala kang Zhejiang Mian. Paano mo pa nasasabi yan? Tungkol sa Zhejiang Mian mo, pagkatapos tikman ni Miss Su ang Zhejiang Mian mo, nag-init ang ulo niya. Ngayon, gusto kanyang makita. Sumama ka sa akin. Hindi kaya. Sumama ka sa akin. Teka. Ang lasa ng Zhejiang Mian na ito ay eksaktong katulad ng kinain ko sa Cooking King.
Ibig sabihin ba niyan, nandito ang disipulo ng Cooking King. Miss Su, baka nagkakamali po kayo. Tama. Ito nga ang lasa niya. Brother Hai, dinala ko na po ang batang yan. Sino ang nagsabing hindi masarap ang noodles na ginawa ko? Ikaw nga. Ikaw ang kumain ng zajangmyeon ko at sinabi mong hindi masarap. Hoy, ang sinasabi ko sa'yo, sinadya mo bang ipahamak ang trabaho ko o hindi? Ang sadyangmian na ito. Talagang ikaw ang gumawa? Kung hindi ako, sino pa ba? Ang lasa ng sadyangmian na ito ay katulad ng sa alagad ng hari ng kusina noon na ginawa niya. Maaari bang ikaw ang hari ng kusina? Ano, ang batang ito ay alagad ng hari ng kusina at may kinalaman pa siya kay Miss So? Ano-ano nang pinagsasabi mo? Pagbaba mo ng bundok, huwag mong sasabihing isa ka sa mga alagad ko para hindi ka makagulo. Sinabi ng aking guro pagbaba ko ng bundok na huwag kong sasabihin ako ang kanyang alagad. At noong bata pa si Master, marami siyang utang sa pag-ibig sa labas ng bundok. Kung malaman ng iba na ako ang kanyang alagad, paano kung sinadya nilang pag-initan ako para maghiganti? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng aminin. Anong hari ng kusina? Wala akong alam dyan. Kung gayon, ang lasa ng sadyangmian mo, bakit ito katulad ng sa alagad ng hari ng kusina na eksaktong pareho? Dahil. CJ, dahil taos puso kang nagtatanong, sa aking malaking awa, sasabihin ko sa'yo, dati, nakilala ko ang isang misteryosong master. Nakita niyang matalino ako, gwapo at kahanga-hanga. Sabihin mo na ang punto. Sa madaling salita, naisip niyang mabuti akong tao, kaya tinuruan niya ako ng kaunting galing sa pagluluto. Pagkatapos kong tikman, lanan, masarap naman. Alam mo ba, kung nasaan na ang alagad ng hari ng kusina ngayon? Siya ay walang anino at walang bakas. Parang dragon na nakikita lang ang ulo, hindi ang buntot. Saan mo pa siya mahahanap? Totoo ba ang sinasabi mo? Sa tingin ko, totoo nga. Tingnan mo ang batang ito, mukhang ganito. Paano siya magiging alagad ng hari ng kusina? Maaari kayang, nagkamali ako ng pagkakakilala? Tama po, Miss So. Siya lang naman ang isa sa mga tagalinis sa aming restaurant. Sa pamamagitan ng pagkakataon, natuto siya ng ilang putahe. Sigurado po kayong nagkamali kayo. Miss Su, kayo po ay. Teka muna. Kayo po si Miss Su, ang boss ng paboritong lutuan. Syempre naman. Tingnan mo itong taong ito, kunwaring hindi niya alam. Mukhang totoo pa nga. Naku, hindi ko akalain na siya pala ang boss ko. Nakakahiya, ang dami ko pang sinabi sa kanya dati. Hindi mo ba alam yan? Kung inamin mo lang ng maluwag, baka mas bigyan pa kita ng halaga. Pero itong itsura mo ngayon, na mapagkunwari, talagang nakakasuklam. Ako. Miss Su, paano naman si Chef Zhang at ang iba pa? Hindi sila karapat-dapat sa posisyon ng punong kusinero ng paboritong lutuan. Kung mananatili pa sila, mapapahiya lang ang paboritong lutuan. Tanggalin silang lahat kaagad. Opo. Huwag po. Miss Su, pakinggan niyo po ako. Teka lang, hindi ko talaga alam ang tunay mong pagkatao. Hay, nagpakasal ako dahil sa ayos ng aking mentor. Sa'yo, hay, hindi pa tapos ang sinasabi ko. Tigil ka nga. Hindi pa ako tapos. Huwag kang umalis. Hoy, ano bang problema sa pera lang? Anong nakakabihira doon? Balang araw, ipapakita ko ang aking kapangyarihan bilang asawang lalaki. Kahit itong papel mo lang ay inaapi ako. Ang panganay na anak ng pamilyang Su, sumasayaw sa hating gabi, kasama ang isang misteryosong lalaki, at kasama ang isang male model sa sarili niyang negosyo. Ang paboritong lutuan, naglaban ng 3 araw at 3 gabi. Uy, teka, pala, ito pala ang tunay na Miss Su ng paboritong lutuan. Sino yung kanina? Oh, kaya pala, isa kang manloloko. Lene. Miss Su, ang second miss nitong mga araw ay laging ginagamit ang pangalan ninyo. Sa paggala sa mga bar, nababahala ako sa magulong buhay niya, ay makakaapekto sa inyong reputasyon. Hindi po ba ninyo ikokonsidera na linawin ito? Hindi na kailangan. Ang sabi nga, ang chismis ay humihinto sa mga marunong. Nga pala, pansamantala, hayaan muna si Linyang na maging head chef. Huwag ninyo siyang pababayaan. Tinanggal ninyo si Zhang Dahai sa pwesto, at hinayaan ninyong pumalit ang manugang. Hindi kaya, nagkagusto na kayo sa manugang. Ano nang pinagsasabi mo? Si Linyang lang naman, ay may ibubuga talaga. Kung talagang hindi makahanap ng disipulo ng hari ng pagluluto, siya muna ang ipapalit para sumali sa God of Cookery Competition. Ngayon, sakto lang, para masanay siya.
Malapit na ang sasakyan ni Brother Hai. Mga kapatid, bilis, 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 sakay na sa sasakyan. Su Qingqiu, pinutol mo ang aming hanap buhay ng mga kapatid. Pinilit mo kaming gawin ito. Sige po, agad ko itong ipag-uutos. Mag-ingat ka. Marunong ba siyang magmaneho? Bilisan mo, umiwas ka. Si Zhang Dehai ay inyong. Anong gagawin ninyo? Pinagkate mo ang mga kapatid naming hanap buhay. Ano sa tingin mo ang gagawin namin? Tama naman siguro. Dito lang siguro ang bahay ni Miss Su. Huwag po kayong gagawa ng gulo. Tama, nasa batas na tayo ngayon. Wala akong pakialam sa batas ninyo. Ngayon, ang mga kapatid, kahit pagkain ay wala na. Paano kung kayong dalawa muna ang maglibang sa amin? Tigilan niyo yan. Ikaw na naman, Ikaw pala. Anong gagawin niyo? Sweetie, lahat ito ay dahil sa iyo, bata, na nawalan kami ng hanap buhay. At naglakas loob ka pang magpakita dito ngayon. At akihinin niyo siya. Mag-ingat ka. Nandito ako. Sige na. Lin Yang. Timog na estilo ng pamilyang mo. Pasensya na. Lin Yang. Panalo ka, sweetie, panalo. Punyeta. Sige pa. Sige. Lin Yang. Kayo naman. Bilisan niyo, bilis. Lin Yang. Lin Yang. Bilisan niyo. Miss Su, bilis. Lin Yang. Umalis na kayo. Miss Su, umalis na kayo. Nakatakas ang dalawang sweetie. Dahil sa kanya. Bugbugin ninyo siya. Bugbugin. Akala ko ba magaling ka magluto? Ngayon, sisirain ko ang mga kamay mo. Hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Itapon ninyo siya. Tara na. Kasalanan mo lahat ito. PWE. Nandito lang kanina, bakit nawala? Hanapin, 100,000,000 ang reward. Kahit anong mangyari, hanapin niyo siya para sa akin. Opo. Malaking tao, nakasakay sa kabayo, kumakain ng basura, di umuuwi. Anong ginagawa nyo? Ayos ka lang ba? Nakakaawa ka naman. Ate, kakain ka ba? Huwag mo nang kainin yan, sumama ka sa akin. Si Boss Shen, gumagawa na naman ng mabuti. Para kanino kaya yan? PWE, ang cute pa naman. Pati ba naman pulubi, pinapapasok sa bahay. Sa tingin ko, nababaliw na siya sa lalaki. Pati presyo, ibinaba pa. Lahat ng tao, pumupunta sa tindahan nila, nawalan na kami ng negosyo.
Huwag kang mag-alala, hindi na siya magtatagal. Ate Hong, may paraan ka ba? Maghintay ka at makikita mo. Kung magutom ka sa susunod, pumunta ka sa tindahan ko. Huwag ka nang makipag-agawan ng pagkain sa aso. Ang sarap ng siopao. Alam mo pa kung ano pangalan mo, at kung saan ang bahay mo. Ang pangalan ko ay Kunkun. Mahilig akong kumanta, sumayaw at mag-rap. Nakakaawa ka talaga. Hindi mo alam kahit pangalan mo. Tingnan mo, Ate Fei Juan. Ngayon, isang breaking news. Ang presidente ng Shenwei Tower, si Su Qingqiu, ay naglabas ng missing person notice. Ang makakahanap kay Lin Yang ay gagantimpalaan ng 100 na milyong piso. Wow, 100 na milyong piso. Makakabili ako ng maraming fries at instant noodles. Linyang. Ako si Linyang. Ikaw si Lin Yang. Talaga namang napakautak niya. Opo, ikaw si Lin Yang. Ako rin si Lin Yang. Kung pareho kayong si Lin Yang, nako, yayaman ako niyan. Boss lady. Ayoko na. Maghanap ka na lang ng iba. Bakit po, Master Chen? Tsaka malapit na ang mga bata, oras na para kumain pagkatapos ng klase. Ano bang pakialam ko sa mga batang yan? Gusto ko lang naman, kumita ng maayos dito sa'yo. Pero ikaw, bakit mo pinipilit gawing mura ang mga love meals na yan? Gusto mo akong magutom? Gusto ko lang naman na, mura at masustansya ang kinakain ng mga bata. Ano namang pakialam ko doon? Paano ako uusad kung mga murang fast food lang ang gagawin ko dito sa'yo? Ang pangarap ko ay sumali sa God of Cookery competition. Gumawa ng mga high-end na lutuin, at maging tulad ng King of Chefs. Wala akong oras para sayangin dito sa'yo. Kung gayon, maaari mo pa ba akong tulungan ng 2 araw? Hintayin mo lang na makahanap ako ng bagong Master Chef. Saka ka umalis, pwede ba? Hindi. Kung gayon, tulungan mo na lang ako hanggang tanghali ngayon. Ngayong tanghali, may mahalagang tao na darating para mag-inspeksyon. Kita mo. Opo, Uncle Chen. Tulungan mo na lang si Sister Fei Juan. Umalis ka na, nakakainis ka. Malapit na dumating ang mga taga-school board para mag-inspeksyon. Ang pinakagusto nilang kainin ay ang iyong scrambled eggs with tomatoes. Kung aalis ka, masisira ang usapin tungkol sa student meals. Mabuti kung masira. Anong ginagawa mo dito sa tindahan ko? Siyempre, para sunduin ang bago kong head chef, pauwi. Ano? Sa totoo lang, formal na akong sumali sa restaurant ni Sister Hong. Masyado kang traidor. Nananabutahe ka pa sa ganitong kritikal na sandali at pupunta ka pa sa kabilang panig. Hindi mo alam, kaaway ba siya ni Ate Juan? Tama. Noong una, wala kang mapuntahan, pero pinatuloy ka ni Ate Juan, at pinag-aral ka pa ng pagluluto. Ikaw, nasuklian mo ba si Ate Juan? Nasayang ang 3 taon ko dito. Sapat na iyon para masaklian siya. Hindi ba? Ipapadye mo na lang ako dito habang buhay? Ganito kasi, ang tao ay naghahangad ng mas mataas. Ang tubig ay dumadaloy pababa, hayaan nyo na. Huwag nyo nang pigilan. Ang kinabukasan ni Master Chen. Sige, Master Chen. Dahil nagdesisyon ka na. Sige na. Sana, magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Tara na. Ate Juan. Ate Juan, may isang payo ako para sa'yo. Walang kwenta ang pagiging mabait at mabuting tao. Sa mundong ito, ang pagpapayaman ng tunay na prinsipyo. Paul M. Ate Juan, si Chen Jiu ay talagang walang hiya. Oo nga. Bawat isa ay may sariling pangarap. Hayaan na natin siya. Ate, gusto ko ng tortang kamatis. Gutom na ang mga bata, maghanda na tayo ng mga sangkap. Sige. Siya. Napulot ko lang siya sa tabi ng daan. Bilisan mong dalhin siya para magpalit ng damit. Sige po. Tara na. Gusto ko kumanta, sumayaw, at rap. Kuya, ano ang gusto mo? Masyadong malakas ang amoy. Paliguan muna kita. Tara na, tara na. Ate Juan, dagdagan pa ng 10 putahe. Ang dami naman. Oo nga. Marami pang naghihintay. Bilisan mo. Ay, sige. Ate Juan, tingnan mo. Nako.
Iisa lang ba sila ng dati? Ate Juan, nagulat ka rin, di ba? Kanina, halos hindi ko siya nakilala. Ito. Anong nangyari dito? Ay nako, Xiao Wang. Tulungan mo siyang lumabas at magpahinga. Sige po. Ate Juan, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ang tindi ng pagkasunog, mukhang, hindi ka na makakapagluto. Mas mabuti pa na lumabas ako at sabihan ng mga bata para sila ay kumain sa ibang tindahan. Sige po. Nasaan na sila? Pumunta na sila sa tabi para kumain. Ano? Halina kayo, kumain dito sa amin. May 40% discount po, libre pa ang inumin. Pasok po kayo, pasok. Malinaw na gusto nilang pahirapan tayo. Tama na yan, Xiao Wang. Direktor, huwag po kayong mag-alala. Ang tindahan na ito na inirekomenda ko, hindi lang mura, masarap ang luto, at malinis pa. Mag-order na kayo sa kanila para sa mga bata. Siguradong walang problema. Nako. Hindi ko po kayo binobola. Kahit maliit ang tindahan na ito, ang mga taong kumakain dito araw-araw, ay siksikan talaga. Kailangan pang pumila. Ate Juan, anong nangyayari? Bakit ang tahimik ngayon? Paumanhin po, Director Son, ang aming chef ay umalis na. Nasunog din ang kamay ko, kaya hindi ako makapagluto. Ano? Nag-imbita po ako ng direktor ng paaralan para mag-inspeksyon sa catering ninyo. Bakit ka? Sumablay sa kritikal na sandali, Director Son. Sa harap ko, ang dami mong pinuri sa tindahan na ito. At ngayon, ganito ang resulta. Hindi ka ba tumanggap ng pabor? Diyos ko, walang hiya. Talagang wala po akong tinanggap, meron o wala. Alam mo sa sarili mo. Paumanhin po, Director Son. Ang inyong. Ay nako. Direktor, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Anong amoy yan na ang bango? Ay, ang bango na ito ay galing sa ating restaurant. Inyong lugar. Oo nga. Tingnan mo ang negosyo namin doon sa tindahan. Mga bata sa paligid ay gusto ang aming luto. Talaga po? Pero dati, nakita ko ang inyong. Wala namang masyadong tao. Ay, hindi ko po itatago sa inyo. Ang chef nila doon ay pumunta na sa amin ngayon. Ha, kaya pala. Direktor, narinig ko po na kayo po ay narito para mag-inspeksyon sa catering. Bakit hindi po kayo pumunta sa aming tindahan? Sisiguraduhin ko pong magugustuhan ninyo. Tama po. Sige po, tingnan natin ang inyong tindahan. Halika na po, kayo muna. Direktor Son, ito. Ate Juan. Tingnan mo siya, parang nanalo sa loto, PWE. Kilala ko si Chen Jiu. Ang luto niya. Imposibleng kasing bango nito. Tama ka dyan. Ang amoy na ito. Parang galing sa ating restaurant. Tingnan ninyo. Ang sarap, gusto pa namin. Ito, mas masarap pa kaysa kay Tito Kian. Paano napunta ang tanga na ito sa kalan? Marunong pa palang magluto. Mabango. Ang bango, yung amoy kanina yun ah. Ayos yan, Sister Maria. Ngayon, nakahanap na tayo ng kayamanan. Leo, ang galing mo talaga. Director Reyes, tikman nyo po. Siguradong magugustuhan nyo. Oo. Sige, titikman ko. Magaling nga. Kanina, sinabi mo sa akin na masarap magluto ang chef na ito. Hindi ako naniwala. Ngayong natikman ko, totoo nga ang sinabi mo. Pasensya na po kanina, hindi ko rin inaasahan na si Chef Chen ay nagtatrabaho dito. Sa tingin ko, ganito na lang. Simula ngayon, araw-araw, 2,000 student meals, sa inyo na kami o-order.
Salamat po, Director Reyes. At saka, sa tingin ko rin, ang galing mo sa pagluto, na sumali sa kompetisyon ng God of Cookery. Siguradong walang problema. Nako, totoo ba? Maraming salamat po. Yuyuko ako sa inyo. Sige na, makinig ka. Kahit masarap ang luto mo, pero, yung amoy kanina, parang iba ang dating. Hindi kaya. Nako, Sister Elena, ang mga customer sa loob ng shop, lahat lumipat sa kabila. Ano, titingnan ko. Tingnan din natin. Sige, Tara. Nanay, gutom na ako. Gutom na rin ako. Bakit hindi pa handa? Malapit na. Ang sarap. Gusto ko pa ng isang bowl. Talagang matipid at sulit. Mas masarap pa kaysa sa 5-star hotel na kinain ko. Ang bango nito, galing dito sa kusina. Hindi ba sabi ni Sister Maria na hindi sila bukas ngayon? Tara, silipin natin. Sige, bawal pumasok sa kusina. Teka, bakit ang bango? Hindi ba sa kusina nila? Walang tao. Imposible, walang mas magaling pa sa akin, na chef. Bakit kayo nandito? Ang mga ulam na ito, lahat ginawa niya. Ah, lahat ito gawa niya. Kamusta? Maganda, di ba? Pabango nga. Talagang mabango. Tikman ko ulit. Hoy, anong ginagawa mo dito? Umikot ka. Sister Maria. Sister Maria. Talagang napakasarap. Yung kinain ko kanina, kumpara dito, parang basura lang. Ha ha ha. Imposible. Ang lutong ng isang tanga, paano makukumpara sa akin? Chef Paulo. Ang lasa. Masarap ba ang lasa? Chef Paulo, bakit hindi ka nalang bumalik? Sumama ka sa kanya para matuto magluto. Ang tomato and egg omelette na ginagawa niya, napakasarap ng lasa. Tumahimik ka. Sigurado ka ba? Makipag-aral ako sa isang tanga, magluto? Tanga. Ha? Anong pangalan mo? Ang pangalan ko. Ako si Paolo, mahilig kumanta, sumayaw, at mag-rap. Nakikita nyo na, isang tanga na hindi alam kahit sarili niyang pangalan, at nag-aaral pang magluto. Baka isang araw, nilagay niya ang lason sa pagkain. Hindi pa niya malalaman. Paulo, masyado ka nang lumalampas sa linya, ha? May mali ba sa sinabi ni Chef Paulo? Umasa na ang isang tanga na, marunong lang gumawa ng tomato and egg, na makakabangon, para kang nananaginip. Tama, kahit gaano pa kasarap, magsasawa rin ng mga customer. Kung wala ako, ang restaurant nyo ay wala lang. Maghanda na kayong magsara, tara na. Nakikita ko po ang mga sugat niya, halatang sinaktan siya, ng malupit, pero kahit ganito po, nakakagawa pa siya, ng napakasarap na pagkain. Hindi ko talaga maisip, gaano pa kasarap kaya, ang luto niya kung nasa normal na kondisyon siya. Nakakaawa talaga siya, po, talaga bang, wala nang pag-asa na gumaling siya, po. Mayroon naman po, pero dahil sa tindi ng kanyang mga sugat, para gumaling siya, kakailanganin ng kahit 1,000,000. 1,000,000 po. May naisip akong paraan. Anong paraan po? Narinig ko kasi, si CEO So ng pangkat Shenwei, ay nagkaroon ng anorexia kamakailan. Sabi ng pamilya niya, kung sino man ang makapagpagaling sa kanyang anorexia, ay makakatanggap ng 1,000,000 gantimpala. Magaling, ang tomato and egg stir fry na ginawa niya, napakasarap, baka nga talaga kaya niyang gamutin ang anorexia ni Miss So. Kung gayon, tatawagan ko sa ngayon, para makipag-ugnayan. Hello, Miss Su po ba ito? Hello, si Miss Su po ay hindi maganda ang kalagayan, at nagpapahinga. Kung mayroon po kayong kailangan, maaari niyo pong sabihin sa akin. Ganito po kasi, nakakilala po ako ng isang chef, na napakasarap magluto. Baka nga po, kaya niyang gamutin, ang anorexia ni Miss Su. Talaga, sige, ipapunta natin siya mamayang gabi, sa Villa Ulap para sumubok. Sige. Kumusta? Huwag niyong sabihin hindi ko kayo, binigyan ng pagkakataon. Mamayang gabi sa Villa Ulap, kailangan niyo talagang, samantalahin ng pagkakataon. Sige, aalis na tayo ngayon. Sama ka sa ate mo, okay ba? Gagawin ko ang pinakamagaling kong, tomato and egg stir fry. Lumabas tayo. Lumabas tayo. Hehe. Miss So,
hindi pa rin po kayo kumakain kahit isang subo. Opo, pinalitan na po natin. Mahigit 20 chef. Bawat isa sa kanila ay nangako sa akin na kaya nilang gamutin ang anorexia ni Miss So. Pero lahat sila ay walang kwenta. Xiao Liu, sino ang kausap mo kanina? May balita na ba tungkol kay Linyang? Hindi po, Miss Su, may nagsabi po kasi na may isang chef na baka makapagpagaling sa inyong anorexia. Dahil iniligtas ako ni Linyang. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung buhay o patay. Paano pa ako magkakaroon ng gana? Kumain? Pero 3 araw na po kayong hindi kumakain. Paano po tatagal ang katawan ninyo? Lumabas kayo. Hindi pa rin po ba kumakain kahit isang subo? Ano na pong gagawin natin? Kung sakaling may mangyari pong masama, paano ko po sasagutin si Madam? Huwag po kayong masyadong mag-alala, Master Fu. Ang banquet po ngayong gabi, nag-imbita po ako ng 3 sikat na chef mula sa lungsod. Sila po, sigurado pong magagamot ang anorexia ni Miss So. Hay, ito na lang ang magagawa natin. Si Linyang na yan. Saan kaya siya nagpunta? Hi, hahanapin ko na lang ulit. Villa Ulap. Ito na siguro yun. Mamaya, kailangan mong. Galingan mo, okay. Sige po, Kunkun, gagalingan ko po. Kayo dalawa. Ay mga chef din para sa aking binibini. Opo. Gusto mo ng Thai? Huwag kang ang ganyan. Nga, ang kapatid ko kasi. Medyo may diferensya sa utak. Pasensya na po kayo. Halika na, sumunod kayo sa akin. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan sa luto nyo. Ang kailangan nyo lang gawin ay linis at hygiene. Huwag po kayong mag-alala. Siguradong walang problema. Ito ang kusina, pasok na kayo. Salamat po. HMM, hello. Hello. Anong hello? Bilisan nyo na at kunin ang mga gulay. Hindi kami. Mga assistant lang. Kami ay nandito talaga para magluto para kay Boss So. Kayo lang. Kaninong kilalang chef ka nag-aral? Saan ka nagtatrabaho ngayon? Isa ka bang master chef? Ako. Ang ate ko ay may maliit na kainan malapit sa school. Maraming gustong kumain doon. Sa ganyang kwalifikasyon lang, mas magaling pa ako dyan. Nakikita nyo ba yung 3? Sila ang 3 sikat na chef dito sa Jiangcheng. Ang 3 pinakamagagaling na chef. Ito naman si, na tinaguriang, Master Chef Zai, ang King of Pastry ng Jiangcheng. Ang kanyang signature dish, ang Golden Thread Fish Soup Noodles, ay nanalo ng 3 beses sa pastry competition. At itong si Chef Wu. Ang kanyang Pearl Jade White Jade Soup ay napakasarap at pinupuri ng lahat. Kilala bilang the Soup King of Minjiang. At itong si Chef Lee. Ang kanyang pagkontrol sa init ay perpekto. Ang kanyang signature dish, ang oil-seared double crisps, ay chewy at malutong. Siya ay naging hurado sa maraming food competitions. Narinig nyo ba? Opo, narinig namin. Pero, kami ay nandito para. Pero ano? Anong pero? Bilisan nyo na at kunin ang mga gulay. Anong pinagbubulungan nyo dyan? Handa na ba ang mga sangkap? Malapit na po. Bilisan nyo na. Paano na to? Wala talagang pagkakataon na maipakita ang galing ko sa pagluluto. Kaya ba, ang sakit niya ay hindi na talaga magagamot. Golden Thread Fish Soup Noodles, tapos na. Pearl Jade White Jade Soup, tapos na. Oil-seared Double Crisps, tapos na. Ang bilis naman. Bilisan mo na, ihain mo na ang mga pagkain. Sige po. Teka lang, hintayin mo ako dito, ha? Sige po, ate.
Linyang, nasaan ka na ba talaga? Ano to? Ang bango naman. Ang amoy na to. Tito Few. Ma'am, ano po ang nangyari? Anong amoy ito? Anong ulam po ba ang ginagawa nila? Ma'am, naamoy niyo rin po pala. Si Secretary Liu po, para pagalingin ang inyong anorexia. Inimbitahan po mula sa Minjang, ang 3 sikat na chef. Talaga po, ang amoy na ito ay masyadong magkatulad. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta at tingnan. Ma'am, hintayin niyo po ako. Ma'am, Ang galing ng 3 sikat na chef, nakita mo na rin. Ngayong pagkakataon, alam mo na ang agwat ninyo sa kanila, di ba? Anong amoy ito? Ang bango naman. Oo. Zojang Mien, ikaw ang gumawa. Ate, kain ka. Ang noodles na ito. Ang lasa na ito. Ang lasa na ito ay halos kapareho ng ginawa ng Chef King. Mas masarap pa nga. Sino ka ba talaga? ma'am, dahan-dahan po kayo sa paglakad. Ang amoy na ito, parang nanggagaling sa kusina. Ma'am, ang sinasabi niyo po, ang ulam po ay ginagawa sa kusina. Hindi po ba normal na may amoy? Tama ka rin. Ma'am, handa na po ang pagkain sa sala. Tara na po doon. CJ, Hello po, Bea. hindi si Paolo. Salamat po sa inyong paghihirap. President Bea, sa wakas po ay bumaba na kayo para kumain. Espesyal ko pong inimbitahan para sa inyo, ang 3 sikat na chef ng Minjang. President Bea, ito po ang ginawa ko, Golden Threadfish Noodle Soup. Ito naman po ang ginawa ko, Pearl Jade White Jade Soup. At ito naman po ang ginawa ko, Oil Exploded Double Crisps. Ang noodles na ito. Ano po ang problema sa noodles? Ang noodles na ito ay matigas at madulas. Bawat hibla, kapag naputol sa bibig, ay parang may tumutugtog na musika. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang tinaguriang Noodle King ng Minjang. Master Xi, tama po ba? President Bea, sobra naman po ang papuri nyo. President Bea, tikman niyo po ulit ang sabaw na ito. Ma'am, tikman nyo po ulit ito. Ang sabaw na ito ay masarap, mainit at kaaya-aya. Isang higop lang ay bumubuti ang pakiramdam ng buong katawan. Ang makagawa ng sabaw sa ganitong antas, sa tingin ko ay tanging. Si Master Wu, ang Soup King ng Minjang, tama po ba? Ako nga po. Ang Oil Exploded Double Crisps, malambot at madulas, napakasarap at malambot. Ang pagkontrol sa init ay napakahusay. Tunay na karapat-dapat sa pagiging stir-fry king ng Minjang. Si Master Lei. Hindi po, President Bea, sobra naman po ang papuri nyo. Kumusta po, President Bea? Maganda po ba ang mga inayos ko ngayong gabi? Ang 3 ulam na ito ay masarap. Ngunit, malinaw na iba, sa amoy kanina. Imposible. Ang mga head chef ngayong gabi, sila lang 3, di ba? Tama. Hindi amoy ng 3 putahe na ito. Amuyin nyo nga. Mabango nga ang 3 putahe. Pero hindi ito ang amoy na, katulad kanina. Totoo nga. Ang amoy kanina ay mas malinamnam at mabango at medyo pamilyar pa. Naalala ko na. Noodles na may sarsa. Tama, amoy nga ng noodles na may sarsa. Mayroon ba sa inyo ngayon na gumawa ng noodles na may sarsa? Wala, kayo, gumawa ba kayo? Ang specialty ko ay sabaw. Hindi ako marunong gumawa ng noodles. Oo, ang mga ginawa namin ay mga signature dishes namin. Mali siguro ang pang-amoy mo. Hindi talaga. Boss Su, saan ka pupunta? Masarap. Sobrang sarap talaga. Oo nga, ito na talaga ang pinakamasarap na noodles na natikman ko. Masarap, masarap. Hindi ko akalain. Ang tanga mo pala. May galing ka rin pala. Oo nga, si Kun, ang galing-galing niya talaga. Gusto mo yan, Ate Bea? Araw-araw kitang gagawan yan, Ate Bea. Kumusta po?
Boss So, tungkol sa scrambled eggs na may kamatis, masaya po ba kayo? Nag-imbita si Boss So ng 3 sikat na chef mula sa Mingjang. Wala kaming pagkakataon na magpakita. Ganun pala. Pero okay lang yan. Bukas na ang God of Cookery competition. Basta't manalo ng kampyonato, mayroon pong 10 milyong piso na premyo. Bibigyan ko kayo ng isang lugar para sumali. Talaga, sige, babalik kami agad. May pag-asa na ulit tayo. Halika na, sumunod ka kay Ate Maria. Teka lang. Boss Su, dahan-dahan po, huwag po kayong madapa. Binibini Bea, nagkakamali po kayo siguro. Sa kusina na ito, wala talagang ibang head chef. Baka naman, ginawa lang ng isang assistant ko, katawa-tawa. Ginawa lang ng isang assistant ko, paano naman ikukumpara sa ginawa ng aming 3 master chefs? Napaghaluin, tama. Hindi, ang amoy na ito ay galing talaga sa kusina. Siguradong mayroong isang master chef doon. Teka, isama niyo ako. Bakit walang tao? Sabi pa nila, may master chef daw dito, pero kaming 3 lang. Ang pinakamagaling dito, Binibini. Nagkakamali po ba kayo? Impossible. Ang amoy na yon, hindi ko pwedeng kalimutan. Binibini. Tama, ito nga ang lasa. Ang sarap-sarap naman ito. Hindi naman siguro. Ganoon ba kalaki ang epekto? Susubukan ko. Kumusta? Napakasarap. Hindi naman siguro. Ang lasa, talagang kakaiba. Hindi ko inakala na ang simpleng mami na ito ay kayang gawing ganito kasarap. Sino ang gumawa nito? Ang makakagawa ng ganitong kasarap na pagkain ay isa lang. Baka si... Tama. Ang alagad ng hari ng kusina. Ano, siya ang alagad ng hari ng kusina na ang galing ay lumampas na sa hari ng kusina. Nandito lang siya kanina. Tama. Hindi ko makakalimutan. Ang lasang ito, siya lang ang makakagawa nito. Bukas na ang paligsahan ng mga chef kung makukuha natin siya para lumaban para sa atin. Siguradong mananalo ang restaurant ng Lasap. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at hanapin siya. Opo. Sa wakas, nakabalik na kayo. Pasensya na po at pinaghintay namin kayo. Ang bilis ninyong tumakbo, halos hindi ko kayo naabutan. Bakit ka nandito? Hindi na mahalaga yan. Narinig ko na bukas, ay sasali kayo. Sa paligsahan ng mga chef, isama nyo naman ako. Sino po siya? Siya po si Luna, kaibigan namin na nakilala namin. Sa bahay ni Ginang Sofia. Tama, magkaibigan kami. Maglaro tayo. Sige na, Marco, maglaro ka muna mag-isa dyan. Mayroon pa kaming mahalagang pag-uusapan. Inaapi niyo ako. Marco, halika dito. Sabihin nyo na po kung ano ang kailangan nyo. Oo nga. Sige, diresto ko na. Sa pagkakaalam ko, sa Food God Competition ngayong taon, maraming magagaling na chef ang sasali. May mga restaurant pa nga na, para manalo, nagbayad ng malaki, para kumuha ng mga top chefs, mula sa ibang bansa. Kung ganoon, kahit sumali tayo, baka mahirapan tayong manalo. Tama ka. Ano na ang gagawin natin? Dahil nasabi nyo po iyan, sigurado akong may solusyon kayo, di ba? Mayroon akong isang paraan, na hindi naman talaga paraan. Sabihin nyo po. Sa tingin ko, ang isang ginisang itlog lang, ay hindi sapat para harapin ang lahat ng mga magagaling na chef. Ang tanging paraan ay, gamitin ang oras ngayong gabi, para bigyan siya ng intensive training, para masanay siya sa iba't ibang lutuin. Isang gabi lang. Oo nga, hindi po kayo nagbibiro, di ba? Masyadong maikli ang oras. Huwag na nating isipin ang kanyang talino. Kahit normal na tao, ay hindi kakayanin. Hindi ko na nga ba sinabi? Ito ay isang paraan, na hindi naman talaga paraan. Kung gaano karami ang matututunan niya, ay depende na sa kanyang sariling pangunawa. Anong mabangong amoy yan? Ang amoy na yan, parang galing sa kusina. Imposible, wala namang tao sa kusina kanina pa. Hindi, galing talaga sa kusina.
Ikaw ba ang gumawa nito? Kiko, ito ay gawa mo. 8. Kain. Itong dilis na isda, malutong sa labas, malambot sa loob. Nararamdaman mo ang tamang init ng pagprito, at nananatili pa rin ang sarap ng isda, talagang masarap. Susubukan ko rin. Ang manok sa dahon ng lotus, mabango talaga. Malambot at malapit ng matanggal sa buto. Itong crucian carp na may tokwa, malasa at malinamnam. Ang isda at tokwa ay perpektong kombinasyon. At itong putahe, Wensi tofu. Bawat hibla ng tokwa, pare-pareho ang laki, manipis na parang buhok, ang husay ng paghiwa. Sa tingin ko sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng tao na makakapantay nito, kahanga-hanga. Ang mga putahe dito ay may pritong, ginisa, niluto, pinirito, nilaga, iba't ibang lutuin. Talagang kompleto. Ano pa bang espesyal na pagsasanay ang kailangan? Siguradong mananalo tayo bukas. Mabuti na lang, Kiko, ang sakit mo ay magagamot na. Kung masaya si ate, masaya rin ako. Ma'am Su, Bakit ngayon ka lang dumating? May balita na ba? Ma'am Su, nagpadala na ako ng mga tao kahit saan, pero wala pa ring balita. Leo, hindi niyo siya mahanap. Kahit ang mga disipulo ng hari ng pagluluto ay hindi mahanap. Ano pa silbi niyo kung ganoon? Kung gayon, Ma'am Su, ano na ang gagawin natin ngayon? Ang gusaling sarap natin. Hindi naman tayo pwedeng mag-abstain, di ba? Hindi ba ito, mula sa gusaling sarap, Ma'am Su? David Reyes. Kayo ay sasali sa kompetisyon ng hari ng pagluluto, ang inyong restaurant. Mayroon pa bang punong kusinero? Jose. Hindi ako makapaniwala na nandito ka pa. Sa harap ko, hindi ka ba natatakot na tatawag ako sa pulis? At ipahuli ka? Tama. Saan ba talaga si Ginoong Reyes? Ibigay mo siya sa akin agad. Ang kanin ay pwedeng paglaruan, pero ang salita ay hindi. Huwag mo akong pagbibintangan. At saka, kami ngayon ay nagkaroon na ng mamamayang Hapon. Si Jose at ako, ngayon ay mga Hapon na. Kung parurusahan mo kami, hindi ka ba natatakot na magdulot ng alitan sa pagitan ng dalawang bansa? Ano, nagkaroon pa kayo ng mamamayang hapon? Hindi ba ninyo pinapahalagahan kahit man lang ang dignidad? Hoy, mali ang sinasabi mo dyan. Ang tao ay laging naghahangad ng mas mataas. Ang tubig ay dumadaloy pababa. Ang makasali sa bansang Hapon ay isang karangalan para sa amin. Ang mga tulad nila, na mga mabubuting tagabayan ng silangan, ay hindi makakaintindi. Kayo. Tama na. Ayoko nang makipag-usap sa inyo. Sa paligsahan ng mga dalubhasa sa pagluluto mamaya, hihintayin ninyo na. Ang aming mga chef mula sa Hapon, talunin kayo. Kami dekon. Sige. Ayos. Kayo. Ang laban na ito, ako mismo ang sasali. Nandito na tayo, Kunkan. Ngayon, magsisikap talaga tayo. Alam mo ba? Engan, sikap, sipag, may matamis na tayong makakain. Kapag nanalo tayo sa kompetisyon, magkakaroon na tayo ng pera para gamutin ka. Tara na. Maligayang pagdating sa taunang paligsahan ng mga dalubhasa sa pagluluto. Una, ating tawagin ang ating tatlong hurado mula sa bayan ng Silangan, Dekano ng Culinary Academy, Dekano Juan. Pangulo ng Samahan sa Pagkain ng Bayan ng Silangan, Bea Reyes. At mula sa Malayong Isla, ang kilalang chef, Paulo Santos. Siya ay 10 taon nang nakakakuha ng 3 bituing Mike Halen. Sila iyon. Hindi ba si Awan yan? Kayo namang mga taga-kanto, may karapatan pa ring sumali sa ganitong paligsahan ng mga dalubhasa sa pagluluto. Kahit dumating kayo, tagasunod lang kayo. Wala nga silang sariling chef. Hindi ba nila iniisip na mananalo sila dahil sa tanga na ito? Tingnan natin. Simulan na natin ang ating preliminary round. Ang unang paglalabanan ay manok. Kaya, gamit ang manok bilang tema, gagawa tayo ng pinakaangkop na putahe. Oras, 1 insenso ang haba. Kunkan, malapit na magsimula ang kompetisyon. Tigilan mo na ang paglalaro. Kunkan. Hahayaan ninyong sumali ang isang tanga sa kompetisyon? Hindi ba ito biro?
Ang paghiwa na ito ay pagtanggal ng buto sa buong manok. Ang husay ng paghiwa. Hindi ko inaasahan. Ang paghiwa ni Chen Jiyu ay naging napakahusay na. Ang mas kahanga-hanga ay darating pa. Ang ganitong paraan. Gusto kaya niyang gawin. Ang 8 Treasures Universe Chicken. Ano? Ito ay mula sa Chef King's Recipe Book, isa sa 10 pinakamahirap na putahe. Nako, Kunkan, tigilan mo na ang paglalaro, bilisan mo, nagsimula na. Lipad na. Ang malaking eroplano, lilipad na, hehe. Nasaan ang kaldero? Bakit nawawala ang kaldero ko? Paano nawala pati ang kaldero? Nasaan ang sandok ko? Hindi ko mapasindihan ang gas stove ko. Mabuti na lang nakapaghanda ako. Mas kaunti na ang mga kakumpetensya. TSK, kayo pa naman ang mga chef. Wala man lang kayong kaldero. Ikaw. Nagprotesta ako. Sa unang pagkakataon sa venue, ay nagkaroon ng ganitong sitwasyon. President Shen, tingnan niyo po, kahit ang sariling gamit sa pagluluto, ay hindi pa handa. Ito ay parang sundalong pupunta sa labanan ng nakalimutan ng baril. Protesta ay walang bisa. Tama. Ang isang mahusay na chef ay dapat marunong umangkop sa sitwasyon. Dapat malampasan ang anumang posibleng paghihirap. Pero, ngunit ang oras ng isang insenso ay malapit nang matapos. May mga kalahok na malapit nang matapos ang kanilang obra. Delicate chicken slices. Tapos na. Ma'am Su, kaya mo yan. Wala man lang kayong kaldero. Anong ipaglalaban nyo pa? Nakakainis talagang matalo ng ganito. Kunin mo na. Huwag mo akong guluhin. Stir-fried chicken with double peppers. Tapos na. Salt and pepper crispy chicken. Tapos na. Crystal poached chicken. Tapos na. 8 Treasures Universe Chicken. Tapos na. Wala man lang kayong kaldero. Anong ginagawa nyo pa dito? Umalis na kayo. Parang mga batang uwian na. Kain na. Bakit nagmamadali? Hayaan mo silang tumambay dito. Okay lang na panoorin nila tayong manalo. Kayo. Hindi nyo man lang matukoy ang asin at asukal. Anong klaseng chef pa kayo? Disqualified. Masyadong maasim ang putahing ito. Dapat nilagyan ng toyo ang putahing ito sa halip na suka. Disqualified. Ang stir-fried chicken with double peppers na ito ay hindi naman masama. Sayang. Ang plato ay malamig. Ang putahing ito, ang mahalaga ay ang tamang luto. Kapag ang mainit na pagkain ay nadikit sa malamig na plato, ang temperatura ng pagkain ay mabilis na bababa na makakaapekto sa lasa. Kaya, ang aking conclusion ay disqualified. Tungkol naman sa delicate chicken slices na ito. Ang texture ay pino. Ang sabaw ay malapot at nag-iiwan ng walang katapusang aftertaste pagkatapos tikman. Ang tatlong hurado na iyon, ang huling conclusion ay Pumasa. Diyos ko, paligsahan ng Diyos ng pagluluto. Ang una, may nakapasa na. Siya si Kamida Koji, gawa ng head chef, chicken egg slices. Boss Su. Sige na nga. Pwede pa tayong umuwi ngayon. May oras pa. Nananaginip ka. HMPH, Boss Su. Ayaw mong uminom ng alak, kaya iinom ka ng parusa. Ang restaurant lasang bihira ninyo. Maghanda na kayong magsara. Tatlong marangal na hurado. Ito ang aming ginawa. Manok na may 8 sangkap, pakikain po. Ako ang naglagay ng daya, para maalis agad ang ganito karaming tao. Panalo na tayo dito. Malambot ang balat. Halos matunos sa lambot. Masagana ang palaman. Malapot ang sabaw. Pero, Ano? bakit may pero pa? Hindi sapat ang oras ng pagluluto. Ang palaman sa loob ay hindi pa lubusang naghalo. Nakuha lang ang anyo, pero hindi ang diwa. Panlabas lang ang ganda. Kaya ang tatlong hurado, ang huling desisyon ay, Hindi pasado. Ito. mga hurado, kung hindi makapasok si Chen Jiyu, sa susunod na round, isa na lang ang matitira. Anong ipaglalaban pa? Oo nga. Tapos, hanggat hindi natin naabot ang aming pamantayan, hindi sila makakapasok. Ang aming pagtrato sa pagkain ay lubos na maingat.
Kung, sa susunod na round, kung hindi pa rin maabot ang aming pamantayan, hindi pa rin siya mananalo. Mas gugustuhin pa namin sa edisyong ito, na walang mapagkakaloobang titulo ng Diyos ng pagluluto, kaysa ibigay ito sa taong hindi kwalipikado. Narinig nyo ba yun? Bakit kayo nagpapasikat? Talunan pa rin naman kayo. Tapos na. Tapos na. Tapos na ang ano mo. Wala man lang silang kaldero. Ano to? Ang galing. Sino nagsabing kailangan ng kaldero para makapagluto? Itlog na nakabalot sa balat ng kahel. Ano? Diyos ko, ito ay talagang isang matalinong hakbang. Balatan ng kahel. At lagyan ng itlog sa loob. Gamitin ang apoy para lutuin ang balat. Para maluto ang itlog sa loob, kung walang kaldero, nag-iisip ng paraan na hindi kailangan ng kaldero para makagawa ng putahe. Ito ang inaasahan naming makita. Talagang malikhain. Tapos ano? Aminado akong masarap ang kanilang mga niluto at malikhain. Pero ang mahalaga ay kung masarap ba talaga. Tama, anong silbi ng pagiging malikhain? Kung hindi naman masarap, ang luto, puro salita lang, hindi mo pa natitikman, paano mo nasabing hindi masarap? Ibigay mo na sa mga hurado para matikman. CJ. Malutong at siksik ang hipon. Malambot at makinis ang itlog. Sabay na inilagay sa bibig. Ang bango ng hipon, ang bango ng itlog, pati na rin ang bahagyang amoy ng kahel, tatlong lasa sa bibig, ang naghahalo. Talagang perpekto. Ano? Hindi maaari. Ang tatlong hurado, ang huling conclusion ay Pumasa. Pumasa ba ako? Uy, pumasa ako, hahaha. Linyang, Ano? Siya pa talaga? Buhay pa pala siya. Paulo, ikaw nga, mabuti na lang buhay ka pa. Sa wakas, nakita rin kita. Bea, tingnan mo, anong ginagawa nyo? Sino kayo para sa kanya? Bea, tingnan mo sila. Anong gagawin nyo? Huwag kayong lalapit. Kun, anong nangyari sa'yo? Ate Juan, parang naengkanto siya. ikaw nga. Sa wakas, muli kitang nakita. Sige, suntukin mo ako. Paolo, anong nangyayari? Paulo, tingnan mo ng mabuti. Siya ang asawa mo. Asawa. Oo, hindi nyo pa alam. Sa panahong nawala si Paulo, si Bea, ay matagal na siyang hinahanap. Kun, totoo ba ang sinasabi nila? Hindi alam ni Kunkun. Gusto lang ni Kunkun si Gigi. Narinig mo ba? Sabi nila, hindi kanya kilala. Kayo. Mukhang nabagok ang utak ni Paolo. Mukhang malubha ang pinsala. Hindi niya tayo kilala. Paano nangyari to? Kayo, mga taga-Daksha, hanggang kailan pa kayo magkakagulo? Natatakot kayong matalo, kaya sinasadya niyong magtagal, di ba? Sino ang takot sa inyo? Kung kaya nyo, maglaban tayo. Mukhang may nangyari na hindi inaasahan dito. Ngunit ang ating laban ay kailangan pa ring magpatuloy. Hayaan nating ang huling dalawang nanalo ang magharap sa huling pagtutuos. Ang paksa ng kompetisyon ay puso. Ano itong item sa kompetisyon? Sobrang hirap naman ito. Talagang hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Baka naman, gumagamit ng puso ng hayop sa pagluluto ng pagkain. Kung lamang loob, madali lang yan. Tayo dito ay eksperto. Hindi. Hindi ganoon ka-simple. Ang nakikita niyo ay ang ibabaw lamang. Paano nga ba gagawin? Tingnan nyo, nagsimula na ang kalahok mula sa kapuluan. Siguro sa kanyang puso ay mayroon na siyang sagot. Ang materyales niya ay isda, pero itong puso at isda ay walang kaugnayan. Mahusay po. Mukhang ang kalahok mula sa kapuluan po ay mataas ang pangunawa. Naintindihan niya po ang ibig sabihin ng tanong na ito. Tama. Ang puso ay kumakatawan sa isang estado. Mas akma, ito ay kumakatawan sa isang antas. Upang makagawa ng tunay na masasarap na putahe, kailangang gamitin ang puso sa pamamagitan lamang ng buong puso na nakatuon sa putahe. Maaaring makagawa ng tunay na masarap na pagkain sa mundo.
Ang kalahok na si Kamida ay nakapasok na sa estado ng pagdaloy at paglimot sa sarili. Anumang nangyayari sa labas ay hindi makakaapekto sa kanya. Parang naintindihan ko na, ang mga pagkaing tunay na ginawa ng may puso, ay sumusunod sa kahingian ng paksa. Tama. Ngunit, bagaman tila bukas ang paksa, ang pagpasok sa estado ng pagdaloy at paglimot sa sarili ay napakahirap. Karamihan sa mga chef, sa buong buhay nila, ay hindi kailanman makakapasok sa ganitong estado. Kung gayon, matatalo na ba tayo? Tingnan nyo to. Ito, Parang nakikita ko, ang pangalawang interpretasyon ng puso, iyon ay, ang pagiging parang bata. ito ang pinakadalisay at walang bahid. At pinakadalisay. Ang lutong ginawa sa ganitong estado ng isip, ay may antas na napakataas, na mahirap isipin. Magaling. Hindi ko akalain na sa pagkaligaw, natagpuan niya, ang pinakaangkop na paraan ng pagluluto. HMPH. Maliit na bagay. Kamida-kun. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka kagaling. Wow, ang galing ng technique na to. Hindi ko akalain, na makakita ako ngayon, ng ganito kahanga-hangang pamamaraan. Tapos na ang Fire Phoenix Fish Fillet. Ang lutong ito, mula sa kulay, amoy, sa kahit anong aspeto, ay perpekto. Pag nilagay sa bibig, mararamdaman mo ang pagkaihaw ng apoy sa ibabaw na may bahid ng pagkasunog, at matitikman mo rin ang lambot ng isda sa loob, talagang walang kapintasan. Wala na akong magagawa. Hindi ko na mahanap kahit kaunting mali. Sobrang nakakagulat, ang hurado na kilala sa pagiging mahigpit, ay nagbigay ng ganito kataas na papuri. Maaari mong isipin, kung gaano kaperpekto ang lutong ito. Matatalo na ba sila? Matatalo dahil sa lutong ito ay hindi nakakahiya. Ang manlalarong si Lin Yang ay ang putahe bang ito ay, Isang putahe na nasa alamat lang, Dragon Playing Phoenix. ano, hindi ako nakarinig ng mali, di ba? Ginawa ni contestant Lin Yang. Ito pala ay, ang Dragon Playing Phoenix na nasa alamat. Kaya niyang lutuin ang putaheng ito? Diyos ko, talagang hindi ka panipaniwala. Napakahusay ba ng putaheng ito? Kung gayon, tayo ba ay, may pag-asa pang manalo? Higit pa sa mahusay. Ang putaheng ito ay nasa alamat lamang. Tinaguri ang hari ng lahat ng putahe. Magaling. Ngayon, ang huling hakbang na lang ang natitira, at matatapos na ito. Talagang nakaka-excite. Diyos ko, hindi ko inaasahan, na may ganitong twist. Ang kompetisyon ng hari ng pagluluto ngayong taon, ay talagang napakaganda. Anong gagawin? Matatalo na ba tayo? Kun-kun, Lin Yang, ayos ka lang ba? kun-kun, ayos ka lang ba? Lin Yang. Naku po, sira na talaga ang putaheng ito. Nakakapanghinayang. Ang huling hakbang ng putaheng Dragon Playing Phoenix, nabigo, pero, normal lang naman yan. Dahil, isang putahe na nasa alamat lang. Inakala ko pa naman na makakakita ako ng himala, hindi ko inaasahan na sa mundong ito. Hindi naman talaga ganoon karaming himala. Hahaha, hindi ba't pagmamalabis na yan? Ano pa ba yan? Nagtangka pang hominin. Ang putaheng alamat, hindi ba't paghanap na rin yan ng kamatayan? Lin Yang. Mabuti na lang at mapalad kayo kanina. Nakapasok lang kayo ng bahagya. Tingnan natin kung paano kayo iiyak ngayon. Tama, umasa sa isang hanggal para manalo. Ang bobo naman. Lin Yang, huwag mo akong takutin. Ang hirap-hirap kitang nahanap. Hindi ka patay. Buti na lang hindi ka patay. Alam mo ba, gaano ako kanina nag-alala? Lin Yang. Kasalanan mo yan lahat. Miss Su,
umalis ka. Bilisan mo, umalis ka na. Lin Yang, Itapon mo siya. Huwag kang umiyak. CJ, hindi ako iiyak. Mabuti na lang ay ayos ka. Ayos ka na. Naalala ko na lahat. Eh anong gusto mong gawin? Kuya Hai. Anong kinatatakutan mo? Talong-talo naman sila. Ang aming Kam-Ada-kun ay malapit ng maging ang bagong hari ng pagluluto. Ha ha ha. Tama. Pagdating ng panahon, ang buong industriya ng pagkain sa gusali ay susundin tayo. Nako, malapit na ang oras. Ang paggawa ng malaking putahe ngayon ay huli na. At pagkatapos ng pagsabog kanina, ang mga sangkap na magagamit ay hindi na marami. Sa ngayon, kulang ang oras at mga sangkap. Sa tingin ko ang laban na ito ay tapos na. Akala ko makakakita ako ng isang comeback laban sa lahat ng pagsubok. Mukhang, sobrang nag-isip lang ako. Kahit pa ang hari ng pagluluto mismo ang dumating ngayon, wala na sigurong magagawa. Nagsasalita kami sa iyo. Naririnig mo ba? Nakatunga nga ka dyan na nakapikit. Anong pagpapanggap na misteryoso? Alam ko na ang gagawin. Talaga, huwag kang masyadong magalak. Giniling na karne at tinadtad na sibuyas. Ang mga ordinaryong sangkap na ito, anong magandang bagay ang magagawa nila? Ano ba talaga ang ginagawa niya? Diyos ko, contestant Lin Yang, hindi pa rin sumusuko. Mukhang gusto niyang lumaban hanggang sa huling sandali. Pamilyar ang mga sangkap na ito. Gagawa kaya siya ng Zajangmyeon. Anong sinasabi mo? Zajangmyeon tapos na. Pamilyar ang lasa na ito. Baka ito ay Presidente Su, siya ang alagad ng hari ng kusina. ano? Tama, talaga siya. Siya talaga ang alagad ng hari ng kusina. Kaya naman pala, tanging ang alagad ng hari ng kusina ang makakagawa ng ganito kasarap na putahe. Ano naman kung alagad siya ng hari ng kusina? Hindi lang naman isang bowl ng zajangmyeon. Hindi ako naniniwalang kaya niyang manalo. Ngayon, pakiusap, mga hurado, tikman ninyo. Isang bowl lang ng Zajangmyeon. Ang noodles na ito. Kumusta ang noodles na ito? Magsalita ka. Masubukan ko na lang mag-isa. Ano? Ang noodles na ito. Anong nangyayari? Ang dalawang hurado ay hindi makapagsalita. Mayroon bang kakaiba ang noodles na ito na espesyal na mahika? Ang noodles na ito ay napakasarap. Bakit pati ikaw ganito? Masarap ba o hindi? Magsalita ka nga. Ang perpektong pagtatagpo ng iba't ibang sangkap ay tunay na masarap. Isang kalasahan na hindi ko pa natitikman. Bakit ako pa ang nakatikim ng ganito kasarap na Zajangmyeon? Hindi ko na ito makakain muli sa hinaharap. Anong gagawin ko? Hindi pa rin ako naniniwala. Paano ito naging ganito kasarap? Bakit? Bakit nagawa mo ang masarap na putahe? Ang salitang puso, bukod sa pagiging masigasig at matyaga, ay may isa pang kahulugan. Ito ay ang tunay na puso o esensya. Ang chef ay may sariling tunay na puso at ang mga sangkap naman ay may sariling esensya.
Ang esensya ng sangkap. Tama, para makagawa ng masarap na putahe, hindi sapat ang basta paggamit lang ng puso. Kailangan din sundin ang esensya at katangian ng sangkap upang mailabas ang tunay na lasa nito. Parang naintindihan ko na. Halimbawa, yung Fair Phoenix Fish Fillet, ang pinakamalaking katangian ng sangkap na ito, ay ang pagiging sariwa, ngunit sa pamamagitan ng pag-iihaw, hindi nito lubos na maipapakita ang pagiging sariwa nito. Kaya naman, hindi nagawa ang pagsunod sa esensya ng sangkap. Hindi lang dapat ikaw ang gumagamit ng puso, kundi kailangan din sundin ang puso ng sangkap. Kapag nagtagpo ang dalawang puso, maaari lamang mailabas ang isang putahe, ang tunay nitong lasa. Ang lalim ng pagkaunawa na ito. Sa unang pagkakataon ko itong nakita. Natuto ako. Mukhang sa puso ng lahat, mayroon ng desisyon para sa tatlong hurado. Pipiliin namin ang Zhejiang Mian. Ipinapahayag ko, ang Chef God competition na ito, ang kampyon ay si Lin Yang. Anong gagawin mo? Huwag kang gagawa ng gulo. Nasa lipunang may batas tayo ngayon. Ako po, talagang humahanga po ako sa inyong galing sa pagluluto. Sana po, matanggap niyo akong estudyante. Kayo po ay sangkot sa isang kaso ng kidnapping at murder. Sumama po kayo sa amin. Tara na. Tigil. Akala nyo makakaalis kayo. Sa unang round ng kompetisyon, ang mga hindi inaasahang pangyayari, kayo ang may gawa niyan. Dalhin sila. Tara na. Sa wakas, naparusahan na rin ang masama. Tayo naman, pwede nang magdiwang. Talaga? Sino ang nagsabi sa akin na hindi ka estudyante ng hari ng kusina?